We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Pagbalik kan dating school calendar kan DepEd, aprobado na ni PBBM. COVID-19 cases sa Bicol Region liwat na naglangkaw. Asin, Pinay Beauty Queens tampok sa Grand Santa Cruzan sa Sorsogon City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Pagpuon asin pagtapos kan school year 2024 to 2025, aprobado na ni Presidente Bongbong Marcos. Ang lawig kan masunod na school year, pag-andam naman subuot sa pagbalik sa dating school calendar. Ang detalye kaiyan, aramon ta live kay Jessica Kalinog. Jessica? Kate, July 29, 2024, ang inaprobahan ni Presidente Marcos na puon kan school year 2024 to 2025. Matapos man ininin April 15, 2025. Mas pinalawig ang school year, nganing day naman subuot kay puhanon pa ang Saturday classes na inot ng pigkonsiderar kan Department of Education. Pagbalikan face-to-face classes, makalihis ang pandemya. Naray sa subuot ni Mami Linda na pag-abot kan tig-init na may laog pagiraray. Nasasakitan an sa iyang tulong aki. Miski siya, day man suno ang siring na setup. Kairak man po sa mga aki ta. Maray kong aircon ng room ninda, bako man po. So, minsan, pag mauli sinagaru-gara, no, na maray daw may mga tawel ang likod ninda. Kayaan sa indang haloy ng pigpapangapudan, maibalik na sa dati ang panahon kan kralasihan kan mga estudyante. Iyan, sinimbag naman ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang pag-aproba sa school year 2024 to 2025 na mapuon nin July 29, 2024 asin matapos nin April 15, 2025. Mas pinalawig sa naininin 15 diyas kumparar sa enot na proposal kan Department of Education. Tanganing dain nakaipuhanon na magkondusir nin Saturday classes mantang nakukumpleto ang 182 required school days. Asin sa masunod na school year, piguhurot na June na liwat ang ralaogan kan mga estudyante. Mas okay nga ni po ito, ma'am, kasi araw po nga kanina sa sobrang init, papurupunduman po ang klase kang estudyante. Mas mali na po itong, June na mapuunta. Mag-graduate man sinda, summer naman. Magin ang pirang mga paratokdo sa Karoy-Royan Elementary School, ikinaugmaan bareta na maibabalik na ang dating school calendar. Urog na apektado daan pagkanood kan mga estudyante, paglaog kan tig-init. Kasi kahit may electric fan na kami sa classroom, ang duros niya minsan mainit din talaga. Approve din po sa kuya ito. Kasi po, yun nga, yung environment mainiton pong maray, bako pong convenient para sa mga aki, maski po sa teacher. Kasi po, dakol din pong teacher na mga aram ta pong may mga edad na din. Maugmangani daa, tanadadangugman palan kan gobyerno ang pangapudan kan mga paratokdo. Magurang asin magin kan mga estudyante. Sangon yan, ang pigpapakiulay kan pirang mga paratokdo. Salary increase for the teachers kasi dakol po talaga ang gibumi po. Praying and hoping po, President, for the salary increase. Thank you! Kung hihilingon takit, medyo halipot ang magiging bakasyon kan mga estudyante asin paratokdo sa mga adjustment na ini sa masunod na kralasihan. Alagad sigun nga iduman sa mga nakaulay ta na teachers and parents, day bali ng halipot ang sa indang bakasyon basta maibalik na sa dating school calendar asin day naman abuton panintig init sa mga eskwelahan ang mga estudyante. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Grass fire na nagbungkara sa gilid kan tinampo sa Milaor, Camarines Sur, Kasubanggi, inabot nin second alarm. Napabayaang pigluluon, pigtutukdo na kausa kan kasulo.
Ang iba pang insidente ning kasulo aramunta sa report ni Chris Novello. Nag-aaso pa ang nasulong porsyon na inikan kadudutan sa gilid kan bypass road sa barangay Tarosanan, Milaor, Camarines Sur. Ang mabot sa 400 square meters na kadudutan kaya nasulo kasubanggi, makalisubot may magluon sa lugar. Nag-start po sa tuyang kasulo, duman nag-originate sa may small file kang garbage. Siguro may sarong dumaan nagsulo para makakata si basura. Uminabot sa second alarm ang kasulo na pigrespondihan kan mga BFP personnel as in fire volunteers gikan sa manayn lain na lugar. Sa datos kan BFP Camarines Sur, uminabot na sa 96 na grass fire incidents ang naikurit poon kan Enero hasta sa presenteng bulan ngunya na taon. Kaya ang pagirudom kaini sa publiko na ibitaran ng pagluon nga ning malikayan ang mga insidente kan grass fire. Sa Ginobatan Albay, nasa 10 hektarya ng kaduduotan man ang nasulo. Pasado alas 6 banggikan Mayo 21. Marekas man na naglakop ang kalayo alagad hulit na nasa taho inikan bulod. Dainin inilaog pa kan mga bumbero, imbes fires ang ginibo nga ning maibitaran na makaabot sa mga kaharungan ang kasulo. Siguro baka may na proparasar duman and nagwalat ni tulo like sigarilyo or pwede luto duman o baka po nagagamit sila ng mga paaso. Kakunan din po ang mga pipoconsider na pwedeng cause of fire. Pero as of now po, we are under investigation. Mayo maning nakulugan na tao asinadanyaran ng mga propriedad sa insidente. Nasulo man ang porsyon kan bulod na ini sa gilid kan Tinampo sa barangay Santa Teresita, Bulan, Sorsogon. Posibleng napabayang pigsisiga subot ang kausa kan kasulo sa lugar. Padagos man ang monitoring kan mga otoridad, nganing da inaliwat na magbungkaras ang kasulo sa lugar. Kay banan si Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Arestado ang sarong 24 anyos na lalaki sa ginibong buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City kan Mayo 21. Sarong sa Shainin pigtutubudang shabu, kantidad 500 pesos ang transaksyon kan suspect sa nagsirbing pusher buyer. Alagad sa ginibong body search, nakuanan pa ininin duwang suhay na sachet. Sa kabilugan, kinakarkulong nasa 20,400 pesos na kantidad nin iligal na droga ang nasamsam sa posisyon kan suspetsyado. Nasa kustodiya na kan Naga City Police Office ang suspect para sa maninigong disposisyon. Baka may 500 sir, kung may 500 digdi ako, kwarta ninda sir. Mga kung magkakura-kwarta sir, nakakag-vote ka naman sa computer sir. 133% na paglangkaw sa kaso kan COVID-19 na ikurit kan DOH Bicol sa nakalihis na semana. Liwat na paglangkaw kan COVID-19 dai dapat subuot ikaalarma. Imbes dapat maging alerto ang publiko na dapat sunudon liwat ang mga protocols kontra sa nasabing helang. Ang abiso kan health authorities aramunta sa report ni Chris Novello. Nasugod po akong doktor na mag-live giraray. Sa iyang live stream sa social media, inanunsyo ni Sangay Mayor Jovi Fuentevilla na nagpositibo siya sa COVID-19. Naka-quarantine ko niya ng alkalde ko mapaglikay na makaulakit pa siya sa iba. Pantulo ko na po ining COVID. So, malamang po nako ako ini. Kang Tuesday, nagsakay ako ng bus. Tapos, may nag-aabo po sa bus. Maayon na akong mask. Kasabay kay ini inabisuhan kan alkaldean sa iyang mga konstituentes na maglikay asin liwat na sumunod sa mga protokol nga na makalikay sa COVID-19. Katakod kay ini, nanuturan man kan Department of Health ang paglangkaw kan na ikukurit na kaso kan mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa Bicol Region. 28 kaso kan nasabing helang ang naikurit kan nakaaging May 12 hasta 18 o may paglangkaw din 133% kung ikukumpara sa naikurit na 12 kaso kan May 5 to 11. Nakapalaman pa sa datos kan ahensya na kan May 12 to 18, apat ang daily average case kan helang na masalangkaw sa 1.7 kan May 5 to 11. Sa datos kan ahensya ang Camarines Sur ang may pinakadakol na may dagdag sa kaso kan nasabing helang na may 18 kaso. Sinundan ini kan Albay na may 8. Katakod kay ini inabisuhan kan DOH ang publiko na maging alerto asin gibuhon liwat ang mga precautionary measures kontra sa nasabing helang kausa kan man lain-lain na variants kay ini. Kaiba na nasubot digdian pagsusulot tin face mask urog na sa mga matataong lugar. Dapat man subot na daimagin kampante lalo unaan may mga comorbidity asin day pabakunado sa nasabing helang. Aapod naman sa mga lokal na gobyerno, ipadagos itong dating sistema na surveillance, contact tracing, and so on. Tapos kung may namamatian na
lalo na pang mga senior citizen, mayong history ng bakuna o may comorbidity, di magpakonsulta sa pinakaraning health center. Mientras tanto, mantenidong nasa low risk ang Pilipinas sa ibong kanaglalakaw na kaso kan COVID-19. Kay Banan si Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Para sa bulan ng Setyembre, nabubuhay man ang pagtubod asin pagkamuot kan mga deboto sa mga imahe ni Inang Peña Francia asin El Divino Rostro tuyong bulan ng Mayo sa selebrasyon kan Peña Francia de Mayo. Katakod kay iyan, makakaulay ta live si Father Pablo Carpio, an Assistant to Director kan Basilica Minore tanganing aramunta ang importansya kan selebrasyon na ini. Diyos marhay na hapon po, Father Pablo. Diyos maray na hapon man po, Kate, as in Diyos maray na hapon man sa mga naghihinanyog kaining programa kan GMA 7. Father, inot pong kahaputan, tano po tapig sa celebrar ta ang Peña Francia de Mayo taon-taon? Nagpon ini sa katapusan kang dekada 70, duwa actualing mayor na rason. Enot, dinadara tabaga si ina sa supermarket. Ning huli pag September kaya, pinakabisi sa gabos ang mga yaon sa market na daisindang panahon para sa satuyang mahal na ina. Kaya pag abot man kang Mayo, na ang Mayo aram taman gabos, bulan na pinagdididikarta sa tuyang mahal na ina, inapot ang Flores de Mayo, so dinadara si ina duman sa supermarket. Ang ikadua, may kaibahan yan ning Santa Cruzan, although pagpungat ng COVID na pundo, kaipuhan mag-fundraising dahil pinuunan kadto ni Bishop Sofio Balse ang pagpatugdok kaining Basilica Minore na natapos gani kang 1982. So si mga pundong nahuko adigdi sa selebrasyon, dakulaon na tabang kaya napatindog ang satuyang Basilica na mas dakulang harong kang satuyang mahal na ina. Oo, Father, taano po ta mga kababaihan na anting tatawanin oportunidad na makabale sa mga aktibidad ngunya na Mayo. Asin taano ta sa Naga City People's Mall po, nasabi mo nga ni po na dinadara duman sa Naga City People's Mall nin huli, ta medyo busy ang mga tao digdi. Ano po ang mga aktibidad na gigibuhon duman? Usually, nagkakaigwa po ng garo 3 duum, 4 days lang 3 duum of masses, tapos ang huling aldaw, garo kapistahan man duman sa market. Although since 2 or 3 years ago, pinag-suggest sa mo na kung pwede bako na lang sa supermarket, padakulaon ta pa, i-involve ta ang business sector. And this year, ginigibo ta yan, pinupurbaran ta, si ina, bako na lang sa supermarket, ining simanang ini, kundi pati mga sa malls. Garo mall tour kan sa tuyang mahal na ina, kasi nakabali sa business sector. Tapos natatawan lang highlight ang mga kababaihan, pero pagirumdum sa to, ining Peña Francia de Mayo para sa gabos. Para sa gabos. Na lalong-lalo na si mga dai nakakadigdi sa Naga kada bulan ng Setyembre. Kaya lang natawan ning highlight ang mga kababaihan dahil iniman ang panahon kaya na sinda mga babae ang nakakalunad sa pagoda, no? Kaya pag September baga, saro lang dapat nga ang babae sa pagoda, kundi malubog nga ang pagoda, no? Pero legend yan, legend yan. Oh. So pag May, mga kababaihan ang tinatawan ning importansya o tsansa na makalunad man sa pagoda kaibakan sa tuyang mahal na ina. Oo, Father, maliban po nga ni sa natatawaning chance ang mga kababaihan na makalunad sa pagoda, may pagkakaiba po ba ang Peña Francia de Mayo duman sa selebrasyon ta tuyong Setyembre? Siyempre, dakulaon ang kaibahan, no? Aram naman pag Setyembre, talagang dinadayo kita, milyon-milyon ng tao for 1 week or minsan almost a month na dakulong tao ang Setyembre. So, mahiling ta, ang pagkakaiba, si experience na sana.
Takong sa grasya na tinatao kang mahal na Diyos, araw taman ang mahal na Diyos, nagtatao ng grasya sa tuya, araw-aldaw. No? So pag Mayo, hindi na natatawan si mga nag-iiwas sa mga crowds, so natatawan si daning panahon. Opo. Dakulaon ang pagkakaiba sa presensya ng tao, sa kadakulan ng tao. Pero otherwise, sa grasyang nakakamtan, ang Diyos na ang bahala kaya magdispensar kan mga grasya na itinatao sa tuya sa paagi kang debosyon niyato sa tuyang mahal na ina. Opo, Father, halipot na mensahe na lang po para sa mga publiko. Opo. Salamat po sa pagtawag oportunidad na ini. Dahil ining taong ini 2024, dakulao na selebrasyon ang ginigibuta. Kaya ining Peña Francia de Mayo, ipinapanungod ta sa selebrasyon kang sentenaryo kan koronasyon, kan imahen kang satuyang mahal na ina. Dakulao na importansya ini na nakoronahan ang satuyang mahal na ina dahil ini si garo pagmidbid global recognition sa imahen kang satuyang mahal na inang Peña Francia. Na bako lang siya sa Naga, bako lang siya sa Bicol, kundi bidbid na siya sa bilog na kinabanta. Nagtatao kang recognition na kaini, iyo mismo ang Santo Papa sa paagikan sa iyang sarong papal bull pag-declare na ang sarong imahen because of antiquity and miracles shall be crowned with a crown of gold. So makangapudan pala na ako, gibong ko naman ang oportunidad. Sa Biyernes, nasaro sa mga highlights kan sa tuyang Peña Francia de Mayo, itong fluvial procession. Inahalat na kaya ng high tide, so mababanggihan kita. May pangapudan ako sa tuyang mga devotos kan sa tuyang mahal na ina, paliwanagon ta ang salog para sa pag-agi kan sa tuyang mahal na ina. Salamat po. Diyos mabalos po, Father Pablo Carpio kan Basilica Minore. Kasabay kan kinundusir na bagong Pilipinas Town Hall meeting sa probinsya nin Sorsogon, saro sa pigtukaraan manungod sa panghaluyang solusyon sa congestion sa Matnog Port sa Banwaan kan Matnog, Sorsogon. Kabala sa nagatindir sa pagtiripon si Secretary Ernesto Perez kan Anti-Red Tape Authority, DILG-DICT asin LGU Matnog. Sa presente kaya padagos ng pigpapautob ang blue lane sa lugar tanganing mas maging organisado ang transaksyon sa pantalan. Alagad, igwa pagiraray ni na irirehistrong port congestion asin igwa pang presensya kan mga fixer. Kaya saro sa naisip kan mga otoridad, magkaigwanin permanenteng solusyon sa paagi kan digital processing o ang proseso na pigigibo sa mga airport kung sain kaipuhanin appointment para palaugon sa lugar. Sa paaging ini, matutuldukan na subuot ang nasambitan ng problema na haloy nang nairirehistro sa nasambitan ng pantalan. Para magkaroon ng permanent solution, yung the use of yung streamlined and digital process kung saan para tayong babiyahe, airport, hindi ka pagpasahero ka, hindi ka pupunta sa airport kung wala kang confirmed reservation. Mga kapuso, saro ng low pressure area ang pigbabantayang cloud cluster sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Huri ining nanotaran sa sirangan kan Southeastern Mindanao. Sigun sa pag-asa, posible ining maglaog sa PAR at Tianabanggi o sa Aga. Piglalaomang marani iyan sa Bicol Region asin Eastern Visayas. Day man pigahali ang tsansa kaining magkusog komo sarong bagyo, alagad posibleng magkaigwanin pagbabago sa mga masunod na aldaw. Harayo pa sa nasyon ang nasambitan ng LPA asin easterlies pa ang nagtitinir na nakakaapektar sa dakol na mga lugar. Mapadagos ang mainit asin maarasas na panahon, alagad lauman po ang mga pag-uuran urog na sa hapon asin banggi. Sa Kabikolan man mga kapuso base sa datos kan Metro Weather. Hababaan tsansa nin uran apwera sa pirang parte kan Camarines Provinces. Posible man ang localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. Inen kami narngunyan kan DOH Bicol ang mga lokal na gobyerno na mas pahiguton pa ang pagpapautob nin mga regulasyon kontra sa tobacco smoking. Sigun sa ahensya dawa haloy na nindang pigtutukar ang maraot na epekto kan paninigarilyo sa salud kan mga tao. Alagad importante na mas matawan doon ini sa information campaign asin enforcement sa paagi kan mga ordinansa kan mga LGU. Sa ngunyan, igwa naman nin schedule para sa Tobacco Intervention Training Program ang DOH Bicol.
Obheto kaini na matauan nin dagdag kaaraman ang mga local health workers kung paano ninda i-enkaminaron ang publiko na tuldukan na ang paninigarilyo. Apwera kaini pigsabay naman kanahensya ang dapit sa paggamit kan vape. Alaga daipang gayo na tututukan kan mga LGU huli sa kawaranin ordinansa na magiging basehan kan implementasyon. Inabangan kan kadakol na tao ang ginibong Grand Santa Cruzan sa Sorsogon City. Ngunya na taon kaya naging mas makulor ang tradisyonal na Santa Cruzan huli sa magagayo na reyna na nagpartisipar sa aktibidad. Sa Grand Santa Cruzan ngunya na taon sa Sorsogon City, tampok ang pirang beauty queens arog ninda binibining Pilipinas Globe 2022 Chelsea Fernandez, Miss International 2023 third runner-up Nicole Borromeo, Miss Earth Air 2023, Iliana Aduana asin 12 pang iba. Sigun sa provincial government kan Sorsogon, taon-taon na nindang gigibuhon na en grande ang tradisyonal na Santa Cruzan sa probinsya. Ang lahat na probinsya, lahat na bayan, ultimo sa barangay may Santa Cruzan. Ginawa natin to, gusto ko na iiba ang Sorsogon. Ito tradisyon dahil ang mga Sorsoganon saradong Katoliko. Ini pagsusumitir sa tradisyon sa Sorsoganon na may Santa Cruzan. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Agrangay ngunyan kan mga residente sa Barangay Malasugi, Labo, Camarines Norte ang kawaranin bastanteng supply nin tubig sa saindang lugar. Igwaman subuot ni nagbubulos na tubig sa mga gripo, alagad tuyong matanga sana asin kun minsan pawara-wara pa. Huli kay ni sa bubon na sana nagtatsagang magsakdo ang mga residente para may magamit na panghugas, panlaba asin pangkarigos. Aminado man ang lokal na gobyerno kan Labo na haros gabos na barangay sa saindang banwaan ang igwang kaparehong problema. Huli kay ni nangapudan ang LGU sa Prime Water Camarines Norte. Napakarahayon ang saindang serbisyo asin tulos na hanapan nin solusyon ang problema. Pinurbaran man na kuanan nin pahayag kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang manihamiento kan Prime Water. Alagad da ipa ini nagpapaonran nin entrevista. Alauna na po ng umaga, as in nakakarating po ang tulo ng tubig, alauna po. Ngayon po, yung pagkadating pa po ng tubig, sobrang hina pa po siya talaga. Panawagan po natin sa Prime Water, sana yung pong commitment nila, yung pangako na mas magandang serbisyo ay matupad. Bulangan sa banwaan kan San Fernando, Camarines Sur, da ipigtugutan na makakua nin permit to operate kan sangguniang bayan huli sa bayolasyon sa municipal ordinance. Kung taano, aramunta sa report ni Jessica Kalinog. Bulan pa nin Enero, dahi nadaan nag-ooperate ang bulangan na ini sa Barangay Rizal, San Fernando, Camarines Sur. Kan Mayo 19, pinapaskila naman ini nin tarpaulin kan lokal na gobyerno como abiso sa publiko na ang establishmento dahil nakakomple sa Municipal Ordinance No. 14 Series of 2008 o ang Cockfighting Ordinance kan Banwaan. Sigun ki Vice Mayor Noe Doblon, Desyembre 2023 kan mag-apply nin license to operate ang may sadiri kan Bulangan. Nagkaigwan nin deliberasyon ang sangguniang bayan asin igwan nin nagpabor na day initugutan huli sa nagkapirang bayolasyon sa nasambit na ordinansa. Kabali na dyan na ang Bulangan dapat 200 meters ang rayo sa highway asin harayo man sa mga kaharungan. Kasi kung mamalisahan po ito dyan, ang bulang po dyan, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes. So, kadto pong bulang. So, ang Bulangan po, medyo mayong parking na toltol, na parking po sa gilid kan tinampong. So, may mga instance nga na may mga disgrasya na. So, dami na po pigtawan ng permit. Sigun sa Vice Alcalde, nagribay kaya nin business name ang Bulangan asin hali sa residential, nagreclassify ini to commercial for actual use. Kaya duman inadalan kan sanggunian ang aplikasyon kan Disyembre asin nahiling ang bayolasyon.
ako po kanigutubod ako. Aprobaran mi sa day ang bulangan, kakasuhan kami. Kasi kung itaumi ang permit sa bulangan, tapos mailingin ng ano nga may problema ngayon, ano nga pigkoin, so kakasuhan kami. Naabutan kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang caretaker kan Bulangan. Alagad an sa indang abogado na sa nasubuot an kaulayon, tamay ongoing na kaso naman na nakasaangat. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Liwat nang nabuksan sa sangguniang panlalawigan ang issue dapit sa boundary dispute sa pagultanan kan Daet asin Talisay, Camarines Norte, partikularmente ang daga kun sa inyaon ang Centennial Wharf. Nagkaigwa naman nin enot na paghampangan ang duwang lado kung saan parehas nagpresentar nin mga ebidensya na masuporta sa saindang claim sa nasambitan ng daga. Alagad kay puhan pa ining idulok sa technical person o ahensya na igwang mas hararong nakaaraman sa siring na issue. Huli kay ini sa sunod na urulay, kabala na sa iimbitaran ang DENR para sa pag-aadal sa duwang magkaibang mapa na kaput kan mga imbweltong LGU. Katakod kay ini pareho man na bukas na maghampang asin magsunod sa maninigong proseso ang mga lokal na gobyerno kan Daet asin Talisay. EAC Generals nagpromesang mabawi sinda sa Game 2 kan NCAA Men's Volleyball Finals sa Domingo, Mayo 26. Uyan report ni Don Jimenez. Sa Finals Game 1 kan NCAA Season 99 Men's Volleyball Tournament na ginibo sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City, nakuha kan EAC Generals ang primerong set kontra sa defending champions sa undefeated sa Season 99 na Perpetual Altas. Alagad da isinda pinalad asin nangenot Mangirare ang championship experience kan Perpetual. Parang siguro na out of focus na, parang di na namin susunod yung mga coaches namin. Actually yung system namin na yun ang nagpapanalo sa amin. Dahil may siya nasunod dun sa endgame. Kaya siguro nag-lapses po kami ng marami sa dulo. Siguro yung nangyari sa game kanina, nagkulang lang kami sa communication and dun sa pattern na tinuro ng mga coaches namin sa training. Siguro hindi lang namin pinanghawakan yung system, kaya nagkulang kami dun sa game and natalo kami. Alagad dawa bakuan sa indang piglalaom ang resulta ang nangyari sa Game 1, como mga pusog na general, dagos Mangiraray ang laban. Yung moral naman po namin is, andun pa din naman po, still fighting hanggang dulo. Alam naman po namin na Perpetual is a beating team. Siyempre, gusto din po namin silang matalo. And nang sa amin lang naman po kasi is nagtatry lang po kaming agawin sa kanila when kailangan din namin talagang ibigay yung best namin para makuha namin yun. Sa indang do or die game sa maabot na Domingo, andamnaan mga general asin nagpopromesa na sa Game 2 kan Finals, no retreat, no surrender. Alam naman namin kung gaano din kahirap kalaban yung Perpetual and may sistema din sila. Siguro dun sa Game 2 na mangyayari, ang kakalabasan na lang dun talaga, mananalo kung sinong mas gustong manalo. And naniniwala naman ako sa mga teammates ko na hindi ganun kalayo yung mga skills na meron kami, na meron din yung Perpetual. Magpupursige po kami magtulungan, yung teamwork pag mas 100% pa rin yung teamwork namin. Antabayanan ang Game 2 kan NCAA Season 99 Indoor Volleyball Finals sa maabot na Domingo, May 26 pon alas 12 ninudto live sa GTV. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Pigbiliban ngunyan ang sarong 24 anyos na si Giancarlo Magana kan banwaan ni Daet Camarines Norte makalis magpuli nin onra gikan sa World Natural Bodybuilding Federation PH7 competition na ginibo sa Tondo, Manila. Sa kadakol-dakol kayang bodybuilder gikan sa manlain-lain na nasyon, nagtapos sa ikalimang pwesto si Giancarlo sa irarumkan kategoryang Novice Men's Physique category. Sigun ki Giancarlo, bakong madali ang sa iyang naging fitness journey, urog nata dati siyang may helang sa puso, huli sa pagkakaigwanin bakong normal na timbang. Nakamati man subuot siya nin pambubuli, gikan sa ibang tao na iyong naging inspirasyon niya para magprosige na mas pakarhayon ang sa iyang lawas. Ini man subuot ang enot na sabak niya sa bodybuilding competition, kaya dai talaga siya makatubod na magtrayumpo sa aktibidad. Sa paagi kan trayumpong ini ni Giancarlo, lugod maging inspirasyon subuot siya sa iba pang tao
na atamanunin marhay an sa indang mga sadiri. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta ahali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.